Ito naman po muli tayo. Magandang araw at magandang pagbati sa ating mga kapatid at kapatiran sa paniniwala at pananalig at pananampalataya sa relihiyon ng iniwan ng ating mga ninuno at iniwan ng ating mga propeta at iniwan na naging tanda ng katotohanan ng paniniwala ng pagsamba sa kaisahan ng Diyos, kaisahan ng Panginoon, kaisahan ng pagsamba sa pangalan ng Allah. Ang Allah ay nagpakilala siya sa kanyang pangalan at sa pangalan niya siya ay dapat lamang siyang tawagin, sa pangalan niya at dapat lamang siya ay sambahin. So, itong bumuli tayo sa ating vlog na Magbalik Islam Vlog. At tayo po ay inaanyayahan natin ang lahat na alamin, tuklasin, aralin. At sa panahon ngayon, nakikita na sa mga YouTube channel na ito ay inshallah ay maalamin at ma-realize o magkaroon ng kamalayan na hanapin ang kaligtasan, ang katotohanan na walang pagdududa na iniwan ng mga propeta ng Panginoon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang katotohanan na paniniwala sa relihiyong Islam. So, muli, ito po muli at humihingi sa inyo ng paumanhin sa ating hindi mabili o hindi madalang na upload sa ating YouTube channel. So, inshallah, ang pagbati po sa lahat ng ating mga kapatiran sa Islam sa buong mundo ay Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ito po muli, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلى هالك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So muli po ang ating vlog na ito na pagbalik sa Islam o pagpasok at pagpapanumbalik o pagyakap sa pananampalataya ng Islam na ating kinagisnan, na ating na iniwan po ng ating ninuno, na iniwan ng ating mga propeta at na iniwan ng ating mga sinaunang nasyon, at nanatiling buhay, nanatiling katotohanan, nanatiling matatag at nanatiling sa kabila ng paninira ng media, sa kabila ng kanilang pagbibigay ng mga kuro-kuro at ng pagbibigay ng panguhusga sa relihiyong Islam, ay mananatiling ang kasabihan ay palaging mananatili ang katotohanan. Palaging mangingibabaw ang katotohanan. Palaging lilitaw ang katotohanan. So, marunong ang Diyos na dakilang lumikha na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pinananatili niya na palaging mananatili ang katotohanan at ang mangingibabaw yung katotohanan mula sa kamalian, mangingibabaw yung walang pagdududa, at iniwan niya pa rin sa tao yung pagkaligaw, iniwan niya pa rin sa tao yung pagbibigay ng landas. So, ang aking pagbati ay tulad ng ating banner sa ating mga naunang vlog na kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw, at kung sinong iligaw ng Allah ay walang maggagabay sa kanya kahit humanap pa siya ng pinakamakapangyarihan, pinakamaganda, pinakamatalino na mga nilikha dito sa lupa at sa langit. Dito sa lupa, o hindi, wala pang nakakarating sa langit. Dito lamang sa kalupaan na humanap siya ng kanyang katulong na maggagabay sa kanya. Pag siya ay iniligaw ng Allah, ay walang maggagabay sa kanya. Sa makatuwid po, ang pagpasok po dito sa Islam ay tanging ang kagustuhan ng Allah. Tanging ang naggagabay lamang ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kung sinong gabayan niya at naisin niya o gusto niyang gabayan, ay gagabayan niya, at ang gusto niyang iligaw ay ililigaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ito po ngayon ay panahon na patapos na po ng Ramadan. Alhamdulillah, nakasurvive po tayo sa sakripisyo, sa pagsisikap, sa pag-i-struggle, sa pagjihad na tinatawag na pagsusumikap, pagtsatsaga, pagpupursigi,
pagpipigil, pagkontrol, pagdisiplina. Yan po ang kahulugan ng Ramadan o yung pag-aayuno, pagpupuasa, pagpa-fasting sa buwan ng Ramadan. So ito po ngayon tayo ay dumating na po sa panghuling araw o panghuling linggo na mga siguro 3 o 5 o 4 na araw na lang. Mula ngayon, inshallah, ay magaganap ang Hari Raya Puasa o yung tinatawag na kapistahan ng pagtitigil, kapistahan ng pagtigil sa pag-ayuno o kapistahan ng tinatawag na Eidul al-Fitri, Eid al-Fitri al-Mubarak. So yung mabiyayang kapistahan na yan ay yan lamang po ang celebration ng kamusliman na pinagdiriwan o sineselebrate ng kamusliman ng Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. So muli, bumalik tayo sa topic na ang paggabay lamang sa Allah at ang tanging mangigibabaw ay ang katotohanan na alam natin sa sangkatawan, sa limitado nating kaisipan, ay madaling humusga kaysa umamin. Alam natin yan na lahat halos ng sangkatawan, anuman ang iyong lahi, kulay, nasyon, ay napakadali sa sangkatawan ng humusga. Napakadali sa tao yung husgahan na ito, ganyan, ganito, magkomento, mag-conclusion, magbigay ng opinion, at magsabi na ito ay ganyan, ganito, kahit na wala siyang kaalaman. Minsan may kaalaman pa, pero yung kaalaman na yun ay hindi pa napatunayan na tama. Minsan ang katawan pinagpipiit niya o pinipilit niya na tama yung mali, na alam na hindi niya alam na mali pala, akala niya tama pa. Kaya nga mahalaga yung kaalaman, kaya tayo ay inutusan o inubliga. Kaya nga ang daming mga iniwan na tradisyon at hadith na kasabihan ng propeta na ang pag-aaral ay mas mahalaga o pinakamahalaga. Kasi itong pag-aaral o pagsasaliksik ng kaalaman ay kakailanganin mo habang buhay. Dahil ito yung magiging pundasyon mo, ito yung pananaligan mo, ito yung saligan mo, ito yung talagang sandalan mo ng totoong kaalaman na tanging alam mong totoo na napag-aralan mo, natuklasan mo at napatunayan mo sa iyong karanasan. Kasi minsan ang kaalaman ay hindi mapapatunayan ayon sa iyong application, sa iyong mga isinabuhay. Ganyan. Kaya nga, ang ibinuobliga sa isang nag-aaral ay kailangan isabuhay niya. At ang isang nag-aaral ay kailangan niyang i-apply yung kanyang natutunan. Masasabing hindi ka nag-aral kung hindi mo isinasabuhay. So, yun po. So, alhamdulillah, itong huling panahon ng Ramadan ay sana tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ating pagsisikap at ng ating mga pagpanalangin at ang ating mga hinihingi sa Allah na patawarin nawa sana tayo ng Allah sa ating mga nagawang pagkakamali, pagkakasala at ang ating mga pagkukulang. So sana inshallah ay bigyan pa tayo ng panahon upang makapagbigay ng paalala, payo sa ating mga kapatid sa Islam at ang ating mga hindi pa naniniwala o hindi pa ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalataya, sa paniniwala sa Islam. At inshallah ay sana ang dalangin natin na sana po ay gabayan ang ating mundo, ang ating bansa o ang ating daigdig sa katotohanan, dahil ang Allah ay pinakamaawain at ang pinakamahabagin sa kanyang mga parusa at pinakamaawain po sa kanyang awa, na puspos po ng awa. Kung tutusin po, ang mundo na ito ay sinumpa at dunya mal'una. Ang mundo na ito ay isinumpa. Ngunit dahil lamang sa ibinigay ng Allah ang huling kapahayagan ng Quran, ay binigay niya ang matalinong Quran. Dahil sa napakatalino rin ng Allah, alam niya ang lahat ng nakaraan at ng mga mangyayari, at lahat ng kanyang gusto ay magaganap, at lahat ng kanyang mga iniwan na nasira. Kaya yun din ang basihan sa napakabilis na pagpapaliwanag na kung kaya't ang Quran ng Islam ay dumating at ang Islam sapagkat nasira po, na-distort po, nabawasan, nadagdagan ang mga naunang kasulatan, mga Sabur, Injil at Ebanghelyo, yung mga suhuf ni Abraham, so po, lahat po yan nabanggit na natin sa unang nating vlog na alam natin na distort, nasira na po at nadagdagan pa, nabawasan pa, may mga naiiwan pa rin, ngunit hindi na siya mapagbabatayan
na salita ng Allah. So ang Quran, napakayaman po sa kanyang vocabulary na masasabing walang contradiction. Kung pagbabase mo sa Arabic, ngunit sa translation, may makikita ka sa Tagalog, sa English, sa ibang lingwahe. Meron talaga kasi hindi puro ang ibang mga lingwahe. Ito'y kinuha lang mula sa Arabic. Ang original nating salita nanggaling sa Arabic, at ang Arabic ay napakayaman po. Walang eksakto sa paliwanag sa ating kaisipan na pangunawa ng ating salita o yung mother tongue natin na Tagalog man o English man, hindi siya umiiksakto dun sa paliwanag sa Arabic. So ang Quran ay tunay, ang Arabic at ang Arabic ang magpapaliwanag sa kanya. Kaya inuobliga tayo mag-aral ng Arabic at matuklasan, maunawaan, maintindihan natin ang paniniwala ng Quran. So alhamdulillah, ng ating mga paliwanag na ito sa vlog na ito ay una nating naibigay na natin na ang pagpupuwasa ay pagtuturo sa ating sarili ng disiplina, pagpipigil sa lahat ng masamang gawa, pagpipigil sa lahat ng pagkain. Pwede kang kumain, pwede kang gumawa ng lahat. Ngunit ito'y tinitraining mo, tinuturuan mo ang sarili mo. Unang-una nga, ang disiplina ay sa sarili na iniwan natin. Kailangan nating sakripisyo, pagtiyagaan, ang pagpipigil sa ating kamay, pagpipigil sa ating salita, sa ating pandinig, sa ating mga mata. At yan ang kahulugan ng pag-aayuno sa Ramadan. Yan ang kahulugan, yan ang tinuturo sa pagpapuwasa sa buwan ng Ramadan. So yun lang po maiiwan natin, at ang Laylatul Qadar na maiiwan natin ay itong araw na ito ay ang gabi ng pagtatakda. Ang Laylatul Qadar ay gabi ng pagpanakdaan sa Tagalog pa. Pinaka-nearest niya, pinakamalapit niya kahulugan ay gabi ng pagbibigay ng madadagdagan o mababago ang iyong mga tadhana, kapalaran sa buhay. So kaya ang lahat ng mga may naniniwala sa Allah ay natuklasan nila, nalaman nila na talagang itong Laylatul Qadar ay mababago ang buhay mo. Kaya nga mahalaga yung kaalaman pag-aralan natin ang katuruan ng Islam, pag-aralan natin ang katuruan ng Laylatul Qadar, sapagkat ito'y katumbas na mas mahalaga pa sa 83 taon. Khairun min alfi shahr, sabi niya dun. Laylatul Qadr khairun min alfi shahr, mas mabuti pa sa libong buwan. So pumapatak na 83, 83 years ang so lampas po sa ating line age ng buhay natin sa mundo. Swerte natin kung maabot ng 60 at ng 70. So yun po ay kaya pagsisikap, pagtsatsaga, pagdidisiplina sa ating sarili na itayo yung gabi na yun, pagpanakdaan, yung pagbibigay ng takda ng Allah sa darating na taon at susunod na naman na taon, inshallah, kung aabutin pa natin ang buwan ng Ramadan. So ang buwan ng Ramadan, buwan ng awa, buwan ng pagpapahayag, pagpapasya, buwan ng pagbibigay ng panibagong kapalaran sa darating na taon. Yun lang po ang ating naging natutunan, inshallah, na alam nating tama, inshallah. So kailangan pagbibigay natin ng kasi hiningi natin sa Allah itong magandang bukas na pintuan ng paraiso sa buwan ng Ramadan, ay hinihingi natin umabot tayo. Kaya isabuhay natin, patunayan natin sa Allah, nahingi natin alaw mabalig na Laylatul Qadar, alaw mabalig na Ramadan, hingin mo ibigay mo po sa akin na umabot ako sa Ramadan. So yung umabot ka sa Ramadan ay napakalaking biyaya na po ng Allah. So binigyan ka ng awa, binigyan ka ng patunay na kailangan patunayan mo na isabuhay mo yung kanyang binigay na biyaya, o pasalamatan mo yung kanyang binigay na biyaya na umabot ka sa buwan ng Ramadan at sa buwan ng Laylatul at gabi ng panakdaan na ito. Sana humingi tayo ng awa sa Allah tulad ng ating mga binibigay na naririnig sa mga ating mga scholar, sa mga ulama, na kailangan ipanalangin natin yung tinatawag na Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, gustong-gusto niyo po ang humingi ng kapatawaran, gustong-gusto niyo po sa mga alipin mo na humihingi ng tawad, kaya patawarin mo po kami, o patawarin mo po ako, fa'fu anni o fa'fu anna kung maramihan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yan po ang specific na tinuro
ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha at ng itinuro ng iniwan ng mga sahaba na nagkaroon ng chain of narration kung kaya't mapapanaligan o mapagbabatayan na ang Islam ay katotohanan dahil ito ay nakabatay. Kaya nga, kailangan natin mag-aral. Dahil talagang pag-aaral, matutuklasan mo itong Islam ay katotohanan na talagang chain of narration na authentic siya mula sa kanyang iniwan ng mga tagasunod, apostoles, tagasunod ng tagasunod, hanggang sa panahon natin ngayon na iniwan siya na katotohanan ang iniutos ng propeta na pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun na lang po masasabi natin, inshallah. At sana po, hingin natin sa Allah na umabot pa tayo sa darating na Ramadan at matanggap sana ang mga pagsisikap natin dito sa Ramadan na to. Taqabbala minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Itong Ramadan na ito, inshallah, ay hingin natin patawarin tayo ng Allah sapagkat gusto niya nagpapatawad ang kanyang alipin. Sana po ay patawarin niya tayo. Yun po ang nearest na kahulugan ng Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ibig sabihin ng fa'fu anna, yung afu yung talagang totally na wipe out. Afu. Yung afu yung talagang kinaawaan ka ng Allah, yung talagang natanggal lahat ng kasalanan, hindi yung gufira o gafara. Yung gafara, kapatawaran lang yun. Ngunit hindi natin alam na sa kapasyahan ng Allah kung may mapapatawad tayo sa mga kasalanan na iba na hindi papatawarin ng Allah. So yung afu ay hindi paghingi natin sa Allah na hingin natin na afu, mabura lahat, matanggal lahat ng ating kasalanan. Yun ang kahulugan ng innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna. So yun po inshallah. At ang Laylatul Qadr na ito ay pagsisikap talaga. Wala pong ibang kahulugan na patunay mo o patunayan mo na hiningi mo sa Allah, umabot ka sa Ramadan na ito, patunayan mo, magsikap ka na maitayo mo ang gabi ng Laylatul Qadr. At ang pagtayo na ito ay napakatumbas, napakaraming mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun lamang po inshallah. At sana po umingi ako ng paumanin sa mga ating mga subscriber inshallah. At hanggang sa muli po inshallah, yun lang po ang ating masasabi. Mag-comment lang po kayo dyan at mag-subscribe sa ating YouTube channel inshallah. At inshallah ta'ala, itong YouTube ko ay may iwan natin isang napakalaking kayamanan po sa ating may iwan sa mundong ito patungo po sa kabilang buhay, at isa sa mga napakamagandang good deeds kung saan tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mabubuting gawa inshallah. Aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum. Ang aking sinabi ay inyong narinig inshallah. Patawarin nawasan tayo ng Allah. Astaghfirullah innahu kana ghafara. At masasabi natin inshallah ay wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Itong huling nating pagpapaalala at payo inshallah ay gabayan tayo ng Allah at patawarin, biyayaan, bigyan tayo ng awa ng Allah, at inshallah ay mapatuloy natin itong mabubuting gawa at isa bilang niya sa ating mga mabubuting gawa sa kabilang buhay. Inshallah, aqulu ma tasmaun, ang sinabi ko inyong narinig inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.